Okay guys, share ko naman sa inyo paano ko iniiwasan yung pagre-revenge trade. Lalo na sa Forex guys, na mabilis yung galaw ng market. Unang-una may rules ako. Every day, maximum of 1 to 2% loss lang ng account ko ang pwede kong ipatalo. Kapag umabot na ako doon, stop na agad. Kahit gaano pa ako katiwala sa setup, kahit A+ setup pa yung makikita ko, stop na ako. Bakit? Kasi minsan, hindi mo na napapansin, clouded na yung utak mo. Akala mo A+ setup yung nakikita mo, pero confirmation bias na pala. At yung akala mong nuances lang, kaya ka na stop loss ng ilang beses, baka sign na pala na mali na yung setup na nakikita mo or invalidated na siya. Pangalawa, lagi kong iniisip, hindi lang ito yung last setup na makikita ko. Bukas or sa mga susunod na araw, pag lumabas yung setup ko, makikita ko siya ng mas malinaw at mas kalmado yung mindset ko para ma-actionan yung setup na yon. Kasi dati pinipilit ko talaga. Persado hanggang sa na-realize ko na nagiging revenge trading na yung ginagawa ko. At doon guys magsisimula yung problema. Magkakaroon ka ng loss na higit 3%, 5%, more, sometimes higit pa 10% kasi talagang nag-revenge trade ka. At pag dumating ka sa ganong punto, kahit may maganda kang setup na makikita next session or next trade, hindi ka na objective. Kasi gusto mo bawiin agad yung talo mo. Lalo na kung galing ka sa malaking talo gawa ng revenge trading mo previously. So kahit ang risk-reward ratio mo is 1:2 or 1:3, nagiging greedy ka. Pag pumabor sa iyo yung market, hindi mo ititipi kasi gusto mo mas malaki pa. Kasi gusto mong bawiin yung talo mo previously. Tapos biglang magre-reverse yung market. May stop loss ka ulit. So ayun guys, magiging compounded na yung emotion na nararamdaman mo. Tilt ka na nun. Tapos tataasan mo yung lot size mo para bawiin yung natalo mo previously at yung natalo ka ngayon. Ang ending, mas malaki yung talo mo. Okay? Ayun guys, hanggang sa mapipilitan ka muna huminto, magmumuni-muni, iisipin mo, sana hindi ko nalang tinake yung revenge trade na yun. Sana hindi na ako nagtaas ng lot size, di ba? Tapos sasabihin mo, sana sinunod ko yung rules ko eh. May rules ako eh, bakit di ko sinunod? Ngayon, every time guys na magre-revenge trade ako, inaalala ko yung past experience ko. Pag nag-revenge trade ako or pag pinilit ko yung setup ko, tapos nabe-break ko na yung maximum loss ko. Kasi guys, tandaan nyo sa Forex, unlimited ang opportunity. Hindi ka iiwan ng market, hindi hihinto si market. Aantayin ka ng setup mo. Tandaan mo yan. Pag clear na yung utak mo at nakikita mo na siya ng mas malinaw. Kaya guys, yun yung advice ko sa inyo. Pag magre-revenge trade kayo, alalahanin nyo lang yung past setup nyo na sana hindi na ako nag-revenge trade. Kasi nananalo ka naman guys. Nakaka-recover ka naman. Bakit kailangan mo pang mag-revenge trade? At bakit kailangan mo pang pwersahin yung isang setup na yun na hindi naman yun yung magpapayaman sa'yo? Diba? Yung setup na yun guys is yun lang yung magpapataas ng account mo ng siguro 3%, pero hindi siya yung result na yayaman ka, one day millionaire. Or parang nanalo ka sa loto using that setup. No. Hindi ganun yung nag-work guys, diba? Isa lang yun sa multiple setup na ititrade nyo sa mga susunod na araw. So why bother na pwersahin yung setup na yun? Okay? Yun lang guys ang masishare ko sa inyo. As always, ride the trend until it bends. God bless sa inyo lahat.